Hello! Muling sa inyo ang inyong lingkod Anton Israel. Isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Depende po kung anong oras po ninyo ito mapapanood. Napansin po siguro ninyo na lately, ako po ay nagpo-produce ng video. Nakatuwang ko po ang ChatGPT at ilang pong mga AI image generating apps para po makapag-produce po tayo ng adequate visualization. Ang purpose ko po nito ay para maging mas malapit po tayo sa accuracy sa mga nangyayari. Una, nakabuo po tayo ng isang series. Ang pamagat po yan ay ang Marcos, Tantoco, Nexus. Yan po ay napakahalaga po para ma-develop po yung ating understanding tungkol po din sa Marcos Wealth of the Nations na atin pong hinahabol. Hinahabol po natin in the sense na ang purpose ay malaman natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Sino nga ba ang nasa likod nito. So panurin po ninyo yan. Marcos, Tantoco, Nexus. O Tantoco, Marcos, Nexus. At marami po tayong maaring mabuksan. At kaugnay po yan sa Nexus na yan, ay may sinisilip po tayo tungkol po doon sa misteryosong pagkamatay ni Pawi Tantoco. Misteryoso pa ho yan. Kaya sana naman lumabas na yung coroner's report. Sana naman magkaroon na po ng closure tungkol po dyan sa kanyang cause of death. At nang sa ganun maibsan na po yung mga ugong-ugong tungkol sa kanyang pagkawala. Sinasabi ho natin pagkawala. Hindi ho natin hindi na po muna natin sasabing pagkamatay. Kundi pagkawala. Sa batas 7 taon pa po ang aantayin bago sabihin na namatay. Bago matanggap na patay na so para po doon sa ating termino na gagamitin, ang pagkawala ni Pawi Tantoco. At syempre, ayon sa mga social media reports, inuugnay po ang First Lady dahil nga sila ay umattend ng tinatawag na isang function sa Beverly Hills. Pero baka naman, meron pa ho itong mas malalim kung ating i-adapt o i-apply ang WOTN context dyan. Kaya napakahalaga po na panoorin po ninyo yung Marcos Tantoco Nexus para maunawaan po natin kung paano po natin sisilipin sa ating mga largabista ang kaugnayan ni Lisa Marcos at ni Pawi Tantoco base sa WOTN perspective. Now, ito pang maganda. Naibalita ko po na nabuksan o pwede nang i-access yung asset sa Singapore. Sabi ni Miranda, pinagmamalaki ko raw. Siyempre naman, pinagmamalaki ho natin yan dahil ito'y makukonsider nating tagumpay. Ito'y makukonsider natin tagumpay. Dahil nga, nabuksan na. Pero paano nangyari yung tagumpay na yan? Ang tagumpay na yan ay bunga po na nanghina na yung kalaban. Siyempre, nakaupo si BBM. Kung hindi na pupunduhan yung PCGG, ano pa gasolina nun? Hindi na makakatakbo. At hindi na rin makakausad yung kaso. Kaya nangyari, sa Sandigan Bayan, nagdesisyon na pwede nang magbukas. Pwede nang buksan. Dahil hindi naman napatunayan na yan ay ill-gotten. At yan ay nakapangalan sa isang foundation. Ang initial report ayon sa mga pahayagan, 50 million pesos ang valuation. Pero hindi ho tayo nakakasigurado na 15 million nga lang yan. It could be more. Now, ang ating pong pinupunto rito, hindi lamang mahalaga yung kung magkano yung nandoon sa vault. Ang mahalaga po nito na meron na pong precedence. Meron na pong paunang kaso. Pwede nang buksan yung sa Singapore. Kung may mga kaso pa po, kaya nga dung ending natin depende na ho yan sa mga pwede pang mabuksan at depende ho dun kung saan korte naharap yung missing link. Kung saan korte naharap yung frozen vault. Ngayon, kung merong kasama sa Switzerland, merong kasama sa Hong Kong,
ay maaari na po yung ipresenta o maaari na po ipresenta yun sa korte na ito, pumayag na nga ang Sandigan Bayan at meron may access na doon sa Singapore account. At bakit hindi natin buksan na rin itong nandito sa Hong Kong? Hindi natin buksan yung nando doon sa Switzerland at yung nandun sa Panama. Hindi. So ito po ay isang welcome development dahil nanghina na nga yung kalaban. Pero ito ay nagpapahiwatig na kapag dinimanda mo ang Marcos, dadalhin nila yan sa ilang saling lahi pa yan. Intergenerational na ho yan ang labanan. Mahirap po pala dahil marami ho silang paldo yung mga yan. Namatay na lang yung original na mga nagsampa niyan sa kaso. Hanggang ngayon hindi pa ho natatapos at matatapos na nga itong sa Singapore dahil wala na hong panggasolina yung PCGG. Diyan po natin makikita ngayon yung mga development na maaari na pong magbigay daan para mabuksan na po yung ibang mga accounts. Ang tanong, sino ang hahawak? Ang tanong, yung mga claimants na inakala natin o inakala ko na totoo yung mga sinasabi, na kailangan pa pala ng clearance galing sa korte. Sabi niya, mabubuksan ko to dahil ako ang sole signatory. Yung pala hindi pala ganun kadali. Kailangan ng clearance na galing sa korte na, pwede mo nang ito yan, ito. O pwede mo na ilabas sa freezer yan. O ganun po yung konteksto noong unfreeze Singapore na video. Pwede nang ilabas sa freezer. Pag nakalabas na sa freezer, di pagsaluhan ay lutuin Ay kang tanong. Kaya dun sa sa concluding part ng video, binalikan natin si Madam. Madam, lumabas na o ilalabas na. Nasaan na yung pangako mo? Nangako ka dun sa Senado na para sa taong bayan yan ngayon ilalabas na. Ano pa rin ba tayo doon? Go pa rin ba tayo doon? O baka sabihin mo, matanda na ako, hindi ko na maalala. Naku po, dalin na naman tayo. Kawawa naman tayo. Sus Mariosep, saan ba tayo pupulutin nito? Pero, huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil meron pa humahawak niyan. Totoo, yung unang balita na nandyan sa Iloilo. Pero hindi ko muna po yan bubuksan. Hindi po muna natin bubuksan. Mag-aantay-antay pa tayo ng panahon. Pero sabi nga nung aking kuya yan, si Kuya Angel, nandyan lang yan sa Iloilo. Ayan. So, sumunod na atin pong tinatapos ngayon yung Oplan Big Bird. Ito historical ho ito, 1986 ho ito, na nagkaroon po ng botya. Na botya ho yung transaksyon. Itong yung may dala ng si Aquino, panurin po nyo yan, part 1 pa lang ho yan. Sinasabi nga na okay na dun sa Switzerland bukas na puntahan nyo na lang dito dahil may dala siyang SPA, pirma mismo. Buhay pa ho si Apulacay. Siguro part ng negosasyon. Nakipag-deal si Apulacay. Sige, buksan nyo yun. Basta pag-uwiin nyo kami sa Pilipinas. Ganun ho yan Meron pong tinatawag na leverage nangyari. Pagdating doon sa nabotsa ho yung transaksyon. Para bang nasa mid-air ka, nasa kalagitnaan ka ng biyahe, biglang pinauwi yung eroplano. Parang ganun ho ang nangyari. Kaya itong part 2, abangan nyo po. Itong ating tatapusin na betrayal in mid-air. Dahil nga po, nabitin nandoon na, presenta na lang Pinauwi pa yung Aquino na yun na go na nga sana. So, yan po ang ating mga pinagkakaabalahan ngayon tungkol ho dyan sa Wealth of the Nation. Maganda po ito. May mga twist to ito. Dahil dun sa OBB,
Opland Big Bird, meron pong buhay ang nabuwis. Dahil ho doon. Pagkatapos ho nung mabotsa, may malaking tao ang sabi, nag-suicide. Totoo nga ba yun? Ngayon, kasi di ba, mabubuksan na. Ito, mabubuksan na nung sa Switzerland. Hindi nabuksan. Nabotsa dahil merong invisible hands, merong invisible voice na nagpigil nun. Pinigilan. Huwag niyong pakialaman. Siyempre, yun ang umiral. Makalipas ang ilang konting panahon lang, may nag-suicide. Meron pang kasunod. Yung may hawak ng codes. Binalita ho natin yan. Panurin niyo po. Misteryoso ang pagkakamatay nung taong yun dahil siya daw ang may code. Wala ho yung exposure sa media yun. Pero hawak niya yung code. Pero boom, namatay. Totoo nga bang namatay? Kasi meron nagkiklaim. Yung kung mapapanood niyo yung mga interview natin kay Prinsipe noon yung mga nakalipas na buwan meron tayong binabantayang alam daw niya yung code. Ang problema, applicable pa ba yung code na yan? Yung sinasabing binalita natin ngayon na may hawak ng code biglang nawala. Presumably, patay na. Sa panahon natin ngayon, meron ding nawawala. So yan lamang po ang update na aking may bibigay. Supportan po ninyo, panoorin po ninyo yung mga video niyan dahil yan po ay mga cryptic. Cryptic po yung presentation. Dapat inuunawa ho natin. Maski nga ako nahihirapan Cryptic po yan. Kaya pag nakuha po ninyo, nabuo po ninyo yung mga installments na yan, mapapadali na po ang ating pag-unawa tungkol po sa WOTN. So yun lamang po ngayon at maraming salamat po at salamat po siyempre sa inyong pag-unawa sa atin pong pinagdadaanan ngayon na pagbuo ng WOTN sa tulong ho ng aking assistant na si Dep Bud para po sa mga reports na atin pong inihahatid.